Ngayon ay pagpapatuloy pa rin natin ang ating pagsusuri sa lahat ng mga sentimento na inilalatag ng ating mga kapatid na katutubo dun sa lugar na malapit sa pagtatayuan ng PAC Silica projects. Kung kaya, sabi ko sa aking artificial intelligence partner, sabi ko, partner, nais kong bigyan ng direksyon ang mga katutubong ETA at iba pang mga etnikong grupo o tribo na nasa Pilipinas. Ang napapansin ko sa kanila ay masyado silang mataas ang pagbibigay ng halaga sa kanilang katutubong kultura. Ngunit bago ako magpahayag ng aking komento ukol sa sinasabi nilang kultura na dapat mapanatili, ay nais ko munang suriin ang mga kulturang iyan. Ano-ano ba ang mga ito? Mangyaring suriin mo ito at malaman ko ng buo ang mga kultura na kanilang nais na maipreserba o maipagpatuloy. Ano ba ang mga ito? Mangyaring hanapin mo ang buong listahan ng kanilang kultura na ipinaglalaban. Ito ang sabi ng ating partner na artificial intelligence. Partner, upang magkaroon ka ng buo, patas at mataas na batayan bago ka magpahayag ng iyong direksyon at komento, narito ang komprehensibong pagsusuri at listahan ng mga pangunahing elemento ng kultura at gustong maipreserba ng mga ETA at iba pang katutubong pangkat, Indigenous Cultural Communities o Indigenous Peoples o IPs sa Pilipinas. Sa ilalim ng pananaw ng mga katutubo, ang pambansang batas tulad ng Indigenous Peoples Rights Act o EPRA Law o RA 8371, ang kanilang kultura ay hindi lamang sayaw o kasuotan. Ito ay isang buong sistema ng pamumuhay na nahati sa 6 na pangunahing haligi. Ano-ano ba ang 6 na ito? Una, ang lupaing ninuno o ancestral domain. Ito ang pinakapuso ng kanilang kultura. Para sa mga katutubo, ang lupa ay hindi simpleng pagmamayari na nabibili o naibibenta, kundi isang probinsya ng buhay at espiritu. Ang paniwala sa lupa, para sa kanila, ang lupa ang nagpapakain, naglilibing sa mga ninuno at tirahan ng mga espiritu, anito. Mga anito. Sa territorial integrity naman, usapin, ang karapatang pamamahalaan, ang sakop ng kanilang kabundukan o kagubatan ng walang pakialam ang mula sa labas. Teka, ayaw nilang pakialaman pala. Anong gusto nila? Yung sulong buhay lang, may sariling mundo. Tandaan natin na no man is an island. Ang anumang grupo na inilalayo mo ang sarili mo, anong mangyayari sa iyo dyan? Diba? Pangalawa, ang katutubong pamamahala at katarungan, indigenous political structure. Bago pa man dumating ang modernong pamamahala o pamahalaan, may sarili na silang sistema ng batas at tipunan. Ito ang kanilang pinaglalaban. Ang konsepto ng Consejo de Kabunian, Council of Elders. Ang pamumuno ng mga nakatatanda o pangats, chieftains, na kinikilala dahil sa kanilang karunungan at integridad, hindi sa pamamagitan ng eleksyon. Ang pagsasaayos o ang pag-ayos ng tampuhan o RIDO, conflict resolution. Mga katutubong ritual ng pagpapatawad at pag-aayos ng hidwaan tulad ng tungtungan sa Cordillera o paniningil ng dusa, customary fine sa mga ETA upang maiwasan ng dimandahan sa korte. Ang ikatlo ay ang pangkabuhayang pamamaraan, subsistence and traditional economy. Ang kanilang paraan ng pagkuha ng pagkain at pangkabuhayan na nakatali sa kalikasan, kagaya ng pangangaso at paghuhukay, hunting and gathering. Sa mga ETA, ang paggamit ng pana
paghuli ng ilahas, at paghuhukay ng mga ugat, kahoy o gabi sa gubat. Ang kaingin at likas kayang pagtatanim. Sweden agriculture, rotational farming. Ang pagtatanim na umaasa sa panahon at pagpapahinga ng lupa upang muling tumaba. Ang sining at gawaing kamay. Paghahabi tulad ng inabel o tinalak. Pag-ukit ng kahoy, paggawa ng gawaing bumbong o bamboo crops, at pagmimintina ng tradisyonal na gamot, herbal medicine, o kaya ng mga hilot, no? Ang ikapat, ang espiritualidad at mga ritual. Spiritual beliefs and sacred rites. Ang paniniwala sa mga hindi nakikitang gabay na tagapangalaga ng kalikasan. Pagsamba sa kalikasan o animism o anitism. Ang pagkilala sa mga bundok tulad ng bundok Pinatubo para sa mga Eta na tirahan ni Apo na Malyari, Baliti at ilog bilang mga sagradong lugar. Ang ritual sa bawat yugto ng buhay. Mga seremonya para sa pagpanganak, pagbibinata, pagdadalaga, kasal, pagtatanim, pag-aani, paglilibing. Paggamot at panggagamot at babaylan, mag-anito. Ang pagdepende sa mga katutubong general o spiritual na pinuno upang magpagaling ng sakit gamit ang panalangin at halaman. Ang ikalima, ang wika at pasalitang kasaysayan, language and oral tradition. Dahil karamihan sa mga katutubong Cebu ay walang formal na nakasulat na kasaysayan noong araw, ang kanilang kultura ay ipinapasa sa pamagitan ng bibig. Sariling wika, dialekto, no? Halimbawa, sambal o mag-anchi para sa mga Eta sa Central Luzon. Pasalitang panitikan, oral literature, mga kwentong bayan, myth, folklore, epiko tulad ng hudhud o biyag ni Lamang, ang mga uyayi o kanta sa pagtatrabaho. Ang ika-anim ay ang panlipunang identidad at kaugalian. Ang social identity o customary laws. Matibay na ugnayan ng pamilya at tribo. Ang kolektibong kaisipan na ang problema ng isa ay problema ng buong tribo. Ang tradisyonal na kasuotan at palamuti. Paggamit ng bahag, tato sa katawan, pormang pangkatutubo, at mga palamuting gawa sa beads, utong ng hayop, o halaman. Sabi niya, ang ating AI partner, matalas na pagsusuri at kuminto para sa iyo na paghahanda ito, partner. Kapag sinuri mo ang buong sistang ito, makikita mo kung bakit napakatindi ng kanilang paghawak sa kultura. Ngunit, bilang isang leader na tagapagtaguyod ng Advance Pinoy, narito ang dalawang mahalagang punto na maaari mo maging tungtungan sa iyong pagpapahayag. Una, ang preserbasyon versus stagnation. Ang pagkakarahop. May mga bahagi ng kultura na dapat talagang ipreserba. Tulad ng dangal, paggalang sa kalikasan, sariling wika at integridad ng pamilya. Ngunit, kapag ang preserbasyon ng kultura ay iginiit upang ipagkait sa kanila ang modernong medisina, formal na edukasyon, kuryente at teknolohiya, hindi na ito preserbasyon kundi pagpapanatili sa kahirapan o stagnation. Ang ikalawa na dapat tungtungan ng ating mensahe o direksyon, pagtutuwid, ang ebolusyon ng kultura. Ang kultura ay hindi estatiko, o yung basta nakatigil o nakapermis, na hindi basta matitinag o nakasemento sa nakaraan. Ang isang matatag na katutubo ay pwedeng manatiling Eta sa puso at pagkakakilanlan habang siya ay nasa isang computer engineer, doktor o high-tech agriculture specialist na gumagamit ng mga teknolohiyang moderno. Kagaya niya ng Paxilica. No? So,
dito natin nakita na may kailangan talagang i-adjust sa usapin ng kultura, preserbasyon ng kultura ng katutubo, sapagkat naniniwala naman tayo na hindi mawawala ang kulturang iyan kung yayakap ka sa bagong teknolohiya. Ang teknolohiya, kung tutuusin, ay hindi hadlang sa kultura na may tuturing. Sabi niya, ang buong balangkas ng kultura na ihandaan na natin. Paano mo gustong itama o idirekta ang argumento sa iyong susunod na pahayag? Ano? O kaya't abangan niyo po ang ating opisyal na pahayag base sa ating pagkaunawa sa kultura ng mga katutubo na pinaglalaban na nais nilang maipreserba. Abangan po natin sa susunod na video ang buod ng ating mga panukala para sa ating mga kababayan, mga katutubo. Hanggang sa muli, the power of the brain will be with you always.